Good morning everyone! Vlog tayo today. Kahapon hindi ako nag-vlog. Nagtambay lang talaga ako sa bahay. Kasama ko na sila nanay, usap-usap. Tsaka nag-usap na rin po kami ni tatay. Ating almusal ay bibingka ulit. Kaya today po pala yung last day ko dito sa bahay. Tomorrow, flight ko na pa, Manila. Si nanay pala may nabili na namang sariwang. Ano to? Ano? Masag, di ba? Alimasag. Magkano to, nanay? Oh, 150 lang guys. Pero kadami na po. Tapos mga buhay pa Kadami pala po. Ano lang yan mamaya? Nyugan? Oo. Lunok? Ito. Ano na? Ano yan? Kunano? Lunok nga. Magkapit kayo dyan. Ang lito nandun tulog. Kaya umuwi kagabi. Ano yun ang oras? Tulog. Alam. Akin to. Gatas. Andito sa'yo Oh. Si Lito ba? Umuwi, anong oras umuwi na? Alas 4. Bakit ito na-agahan siya? Kaysa naman magkalasmit ko ng kamastrahan. Talaga. Kasi nag-ano sila kagabi, banding-banding na naman siguro ng mga work niya. Tapos mamaya ata may seminar sila. Good luck na lang sa kanya. Kaso kayang problema kagabi, doon naman si nanay, tinabihan ako sa kwarto ka, mag-isa nga lang ako doon. Si Lito wala man. Ginising ako mga alas 12 at ang ganda ng tulog ko. Tawagan mo na si Lito. Langga niya kasi yan. Tawagan mo na, saan na? Itawag ko kung tawag kay Lito. Hindi rin sumasagot. Lobat daw siya? Ang bot? Makatulog siguro kung mga alas 3 kay inaabangan ko lang si Lito. Itong batang to kasi nag-message lang siya na magabi siya ng uwi. Hindi siya nag-message na madaling araw siya mag-uwi na. Ang nanay, syempre, nag-worry. Kahit ako, nag-worry na ako. Kaya wala akong na-receive na message kung ano na nangyari. Tapos, nag-motor lang siya. Maulan-ulan pa naman. Tapos, nakatulog na siguro kung mga alas 3. Dumating naman si Lito nga, mga alas 4 ata. Tapos, mga alas 5, dumating din yung isa kong ate. Ginising din ako kay... May tinanong din sa akin. Papunta kasi siya ng Maynila today. May pinadala ko sa kanya yung malaking bagahe ko para tomorrow sa flight ko. Yung malit na lang na yung hand carry na lang yung dalhin ko, hindi ko na i-check-in. Kaya pag i-check-in ko pa, mag-antay na naman ako niya na lumabas sa labasan ng mga maleta. So pag sa taas ko lang siya ilagay, kung saan ako nakaupo, pagtanggal ko doon, diretso na ako labas ng airport. Kaya kaganda na naman ang tulog natin. For sure, makakatulog na naman ako mamayang hapon. Ako naman trabaho. Magsimba tayo mamaya. Kahapon pala, dumalo na rin ako kami na nanay, kay Manoy, yung asawa ni Mana. Tapos, sa lolo-lola ko, nag-ako kami ng kandila. Tapos later, or mamayang hapon tayo pupunta sa simbahan. Simba kami nanay. Karabi ka, pasak pa ng buhok ko. Si nanay kasi gusto niya maaga doon. Gusto ko sana hapon, pero kay okay na rin siguro maaga para mamaya pag umulan din. Bahay na kami. Tsura namin sa pedicab guys. Ha? Oo nga. Basta tayo mamaya. Sana hindi umulan kaya wala palang dalong payo si nanay. Talaga ng church namin. Kalaking pinagbago nanay 5 years ago nung kinasal kami dito Marcel. Tapos alam nyo ba, saan pala yung nakalagay yung sa upuan natin? Kasi meron din kaming dinonate na upuan po dito. Tara, punta natin. Ay, doon sa may park?
Pero pinangalan po namin ni Marcel kay nanay. Kaya nung sinabihan ako ng ate ko kung gusto kong mag-donate ng upuan dito sa simbahan, yung mga ganyang puti. Sabi ng ate ko, ipangalan daw sa amin ni Marcel. Sabi ko hindi, kay nanay na lang tsaka kay tatay. Okay na yan. Pero alam mo kung saan banda? Ito dito sa team, ilalad ang arang. At tara puntahan natin. Hindi ko pa rin kasi yung nakita kung saan banda eh. Para may remembrance din dito sila nanay sa simbahan nga. Saan banda nanay? Si nanay ang ating tour guide ngayon. Andito na guys. Si Mudra at si Pudra. So kaya nakita nyo naman, uwi na kami ngayon ni nanay sa bahay. Wala ka nanay, naulan na. Tayong payong. Buti na lang may plastic si kuya sa pedicab niya oh. Hindi kami mabasa ni nanay. Kaya wala kang payong. Mao nga ni. Mao. Grabe si Apollo, namiss agad si nanay. Nagpabebe na. Nagpabebe na. Ano? Kain everyone! Ang alimasag, luto na. Si Tate tsaka Lito kumain na. Si Lito kasi kailangan din pumasok. May seminar na naman sila. Kaya kami lang ngayon ni nanay harap dito sa mesa. Nanay, imo iton? Kain na. Kadamo nga sa ako. Ginataan ni Tata yung luto ng pumasag. Pap. Medyo mataba din. Mataba. Tatay, nuna naman siya ng vlog. Matindi yung mga trip ni tatay na mga videos. Pahingin isda, gawa ng bahay. Kalaking tulong talaga ng TV sa kanya. Ang nagkakatulong ka niya. May bangan niya din sa bahay eh. Dati kasi, may TV kami. Pero nung kami ng Pilipinas, nila Marcel, wala po. Kaya nasira, tapos hindi muna kami bumili guys. Tatay nga, lasing ng lasing. Sino-sino din. Mga dabarkads niya. Sabi namin, wala mo ng TV. Tapos nung dito na talaga siya sa bahay po, full time. Bigyan na ng TV. Buong araw siya sa bahay, kaiga lang, kain, tulog, tapos panood. Maangal? Walang trabaho, wala na. Bayad na si tatay? Ang bait talaga. Tigil sa kinantos, yan agad man ako ng batasan tingin. Kadanig yun, sabi nanay, 50 years niyang tiniis. Pero worth it naman daw yung 50 years na tiniis niya. Kaya may siyang anak. Siyam na inire. Kain muna kami dito ni nanay. Ganito lang yung ganap ngayon, buong araw. Panood kami ng boxing ni tatay. Panood namin ngayon yung mga Pacquiao, mga dating laro. Idol kasi na dati si Pacquiao eh. Tatay! Idol mo si Pacquiao? Ha? Idol mo si Pacquiao? Retire naman yun ha? Ha? Retire na din na naman. Mao. Retire na daw si Pacquiao. Mga laro niya ni Morales dati oh. Di ba pag naglaro to si Pacquiao dati oh, basta buong Pilipinas, tahimik, sa kalsada, kahit sa Maynila noon, walang traffic pag si Pacquiao na maglaro. Si nanay pala nandun, nagbili ng pizza. Kaya niya ngayon yung namin, marathon. Manood ng boxing buong araw, tapos magbili rin ako mamaya ng ice cream. Si Lito kasi nandun na ngayon sa work. So kaming tatlo lang ngayon, sabi ko yung nanay, magbili ng pizza, tapos yun, ice cream mamaya pagdating din niya. Favorite ko kasi din tatay, ice cream na snack sa hapon. Anong oras na ba dito? Katatapos nga lang namin mag-lunch eh. Pero kain tsaka nood TV ang namin ngayon. Ganap. Dito na si Mudra. Ano yan? Ngari. Sulong pang bahaya. Ha? Apollo! Sumasama na naman kasi kay Lito. Ayan, sara na. Ikaw, Apollo, ha? Sumasama na naman sa'yo? Oo, nakapun naman. Yung itong dahila. Dito sa Julie's? Oo. Oh, very good. Ang ice cream. Kain time. Tatay! Ice cream! Ito siya guys. Tapos, si tatay talaga binilhan ni nanay ng isang ice cream. Ito lang yun sa kanya.
Ito na yun. Kain ka na ice cream. Saan mo ito binili? Ano to? Ano to? Saan mo binili yung ice cream? Ini. Ice cream! Masuk sa pasok. Sa'yo yan lahat. Imula ini. Ha? Imula na. Sa'yo yan lahat. Ha? Imo itong tanan. Di maki ice cream Ang ta. kaubos ito. Kan sari pa iba. Pizza. Patay. Pizza. Yok ito. Ayun na pizza. Hindi, wow. Ano, nilagay mo na dyan dapat may ano ka, may pinggan. Hap. Si Liton doon pumasok ulit. Hinatid lang talaga si nanay. Minessage ko kasi siya. Yan ako, maulit na siya na una. Yung seminar kasi nila, malapit lang din kung saan si nanay bumili ng pizza. Ay, wala silang chocolate, nanay. Ice cream mo ha? Wala silang chocolate. Waray. Okay na ba? Ang sira pa. Mango, yung flavor na binili ni nanay. Maihangan, hinilat mo pa. Hi guys! Ini wow. Nood na naman ng upload ang ating mga kasamahan sa bahay. Grabe mga posisyon si dito natulog. Puyat yarn. Si Nay tsaka tatay nanood na ng vlog today. Ito na. Kain guys. Hugas time tayo dito. Grabe ko kabusog. Lito? Makapag-Q&A pa tayo ngayon? Hindi na. wala kasi may pagkain dito. Balak sana namin, yung may Jollibee, fried chicken, tapos fries, tapos burger. Kaso kaya wala man. Wala na, hindi na naman tayo makapag-Q&A. Drawing na naman yung natin, plano. Katagal na po namin yung gustong gawin sa Netherlands pa. Pumunta pa sila doon. Wala. Nabisi sa buhay. Paggabi din kasi late na din siya umuwi. Kaya tatry ko na lang pagdating ng Maynila. Pag ma-arbor ko na naman yung iba kong mga kapatid doon. Maaga pala ako bukas babiyahe papuntang Katarman kay yung flight ko 8:15 AM ata. So, magpapahatid ako sa bayaw ko. Bala ko sana na lang, sakay ng bus or minibus nga dito sa namin, yung public transport papuntang Katarman. Kaso kay si Marcel kanina kausap ko, sabi niya kung pwede, mag-ask daw ako dito sa bayaw ko ulit kung mahatid ako sa tricycle nila ngayon, sakyan ko bukas. Kaya para sure daw na, maabutan ko yung flight ko nga. Buti na lang yung bayaw ko, walang gig ngayong gabi. So, bukas baka mahatid niya ako. Para on time nga makarating tumulong sa airport. Ito nga gustong sumama sa airport. Sabi ko wag na. Kaya to siya, mag-crying. Ikaw, kung gusto mo sumama bukas. Bili na kamo pagka anak class mga sa tayo bataan. Good at inisip. Sabi pa niya sa akin, huwag mo nang isipin dito kayo. Okay lang kami. Hindi wow. Namiss ko na rin naman din yung mga anak ko. Si Matthew kasi ngayon nga, may lagnat ulit. Baka sobrang miss na siguro ang kanilang mama. Pamila guys, ka-sweet. Kahapon may pasok siya sa school. Nagawa siya ng drawing ata. Tapos may letters din siya.
So sabi ni Marcel, dadalhin daw yan ni Mila pag sundo sa akin sa airport. Hiningaw ko dako di dili ka batayan ba. Atisil, Ah, kulayan niya na buhok. sige. Sige, Lito. Ay, makaburo ka pagkuhan pa. Anong kulay yung binili mo? Kulay yung silito ng buhok, guys. Katapos ko dito maghugas. Ha? Sige. Tapusin mo na itong hugasan dito, okay? May instruction na dyan? O sige, mag-ano ka, magkuha ka ng mga lagayan dito. Naglalagyan ng ano, pangkulay ng buhok. Hindi yan kayo maghaba ang buhok niya. Pag mabara, sa ako lang na di O makaburo sige. ka. Maganda para i-vlog ko din. Kaya kulang ngayon yung ano ko mga... Inalaro no, Q&A kits ni Day habang nagpukulay. Ikaw, pwede din. Ganun na lang yung ano namin guys, Q&A. Sinito magsagot. Ikaw magbasa, ikaw magsagot ha. Dito mo na question. Mamaya kaya hanapin ko pa sa comment section ko. Ituloy na lang namin ang Q&A. Ano dito? Ikaw wala bang bilihan dito ng ano, ng pagkain? Ako kay pamusog. Musog. Sige guys, ganun na lang. Mag-Q&A pa rin kami nilito habang kukulayan ko siya ng buhok. Para masagot pa rin yung mga katanungan nyo kay nandito pa siya sa province. Ay, nandito pa ako sa province. Mag-Q&A na kami. Si Lito po yung magbabasa ng questions habang kukulayan ko yung buhok niya. Sige na. Magpapagupit kasi siya tomorrow. So gusto niya rin matry magpakulay ng buhok. So pag hindi maganda yung kulay mamaya o yung result, pagupitan niya tomorrow. Sige na. Baksa ka ng question, tapos ikaw na yung magsagot. I-clear mo, malamang dalawa tayo. Simula dito. Nakapili na ako sa ano guys, comment section nung nag-post ako ng picture namin nila dito. Nanitaw-taw, nanood sila yung tatay. Okay na. Sige, masa ka muna dyan. Hello guys. So, unang tanong. Galing kay Atsukaba Sumbilon 1077. Anong tanong? Ang tanong niya ay, sa inyong magkakapatid, sino ang pinakapaborito ng parents ninyo? Si nanay magsagot yan. Nanay! Sa tingin mo, tayong dalawa na magsagot. Sa tingin mo, sino? Siyempre, ikaw. May kwarta. Kung sino na yung may pera siya yung paborito. Pero ulit na natin. Ay, joke lang. Parang sinabi mo, kapaya si nanay. Nanay! Ayaw niya sagutin. Ano ko sa scalpa? Oo nga, alam ko. Sige. Sino? Ikaw magsagot. Feeling ko si Lito, kaya siya naman yung kasakasama nila nanay. Parang ang feeling ko naman pag sabihin ko na ako. Hindi, ikaw naman talaga. Pero kaya wala, ano man yan si nanay, wala yan siyang favoritism. Pero yung baby love niya talaga si Lito, simula't simula. Parang murang kulay. Siyempre, ganyan talaga. Alam mo, kakulay ka agad. Basa na. O, tapos Okay na na. ang tanong. Thank you guys sa pagtatanong. Pangalawang tanong. Hala, may uban ka. Okay na, para magpula yan. Hi, Sel. Ay galing kay Maylene Ramilo 2027. Hi, Sel. Ilan kayong magkakapatid at ilan din ang nakapagtapos? Ay, magandang question yan. Ano pong kurso nila? Salamat. Ikaw magtatanong sa Dito. Nakapagtapos? Mm-hmm. Ate Lisa? Ate Irma? Anong panganay mo na? Basta ibilang mo na Irma. lang. Basta si ate... Ate Madil? Mm. Ikaw, ako. 5 po. Tapos ilan tayo magkapatid daw. Sa siyam na magkakapatid, 5 po yung nakapagtapos ng pag-aaral. Anong Pero kurso? yung iba, nakapag-college din po, hindi lang Natapos. O, siya di ba din na-count Kay mo? Ate Lisa, economics. Mm. Economics. Tapos, tayong 4. Apat na education. Apat, education. Oo. Pero si Lito lang po yung teacher sa apat na kumuha ng course na yun, education. Tsaka kasi siya lang din naman ang licensed teacher. Ako guys, nag-try ako noon mag-let, pero kaya hindi pinalad. Siguro Pero kasi, hindi yun yung kapalaran ko. Yung course kasi, nila talagang sobrang hirap. Oo Yung naman. BCHE. BSHE kasi ako. Yun po yung Maraming components din kasi yun. specialization sa mga luto, housekeeping, family planning. Mahirap talaga. Oh. Next question. Thank you Next sa question. nagtanong. Heidi Delagit Vlog 4178. Ang tanong niya ay,
ano work ng mga parents mo? Pensionado na ba sila? O kayo lang ng mga anak nag-support? Pensionado ng mga anak. yung work po talaga dati ni tatay, sa ano niya, siya. Sa farm. Sa farm, magsasaka talaga. Si nanay naman, sa tindahan, kantin. Ay, oo, nag-aaral pala yung nanay. Nung nag-aaral ako ng elementary at saka high school, wala akong baong pera. Bali, pag recess time na, pumupunta lang ako sa tindahan. Humingi ako ng pagkain. Next. Oo nga pala, akala ko si nanay housewife lang. Pero sa ngayon, ano na? Wala na. Sa bahay na lang sila. Sa senior citizen na lang na nakukuha nila. Sinabi mo pa talaga sa senior citizen na. Yan po yung pension na nakukuha nila, guys. Pero paminsanan lang din, Parang every 6 months or half year ata nila nakukuha yan. Pero at least meron pa rin. Next question. Pura siskal? Wala. Ginoo, kaya mo yan. Parang walang ulo siya. Parang isa yan. Sige na, ano na. Next question. Next question, galing kay Christine Saludares 4724. Saludares? May cover ka pala ito, Saludares. Question. Yung tanong niya, bunso and only boy lang ba si Lito? Yun yung unang tanong. Sagot. Yung sagot po, hindi po. Ako po yung bunso, pero hindi po ako only boy. Bali si Kuya Sampo, yung nasa Batangas. Dalawa po silang lalaki. Opo. Next na tanong kay Rhea Solano, 67. Ang tanong niya ay, ano ang height mo, Maricel? At ano ang diagnosis kay tatay mo? Ako sa height. Sasagutin po yung height ko po is 5'2", di ba? 5'2", 5'1", something and a half. Ako Mga po, malapit sa 5'2". Ako po, 6 footer. Storya Joke yun. lang. Ikaw ang sabi kung anong diagnosis ni Yung tatay. diagnosis ni tatay sa sa liver. Liver cirrhosis. Yan po yung sa kanya diagnosis. So, bawal na siyang mag-inom, magsigarilyo. Noon nga, nung time na si tatay medyo okay na tinanong yung doktor na kung pwede ulit siyang mag-inom after 1 year. Alam niyo sabi ng doktor? Pag ginawa mo yan, para ka rin nag-unay ba? Di ba? Parang binigyan. Yan na rin mapo sa buhay mo. Choice mo na yun. So si tatay po talaga very good kasi never na po talaga siya nag-inom, nagsigarilyo. Di ba? So worth it din yung support na binibigay namin sa kanya financially. Tama ganda. Maganda gad. Next question. Pwede na, gisunain natin. Hindi yan. Next question kay Sukaba Sombilon 1077. Ang tanong niya, sa inyong magkakapatid, did you ever had pinakamatinding away? Ano reasons po? Pinakamatindi, wala. Meron ba? Pero, away, pero yung pinakamatindi. Pero yung pinakamatindi na hindi na talaga. Anong klase magpapansin ng pinakamatindi? Wala man. Yung level Mag-away kami nung college, kay magkasama mo kami sa boarding house. Nagbabatuan ng tsinelas. Kaya pagka-out ko sa school, wala pang sinaing, tapos siya nauna na, batuin ko na siya tsinelas. Tapos siya naman batuin sa akin, kaya minsan yung ulang ko masasarap, tapos siya walang Minsan kasi sa college, pag umuwi rin ako, tapos andyan siya sa boarding house, parang baliktad. Siya yung hindi nagsasaing. Tapos ako kasi matalak ako. Bali parang marami akong nasasabi. Tapos yun, parang... Buti umamin ka. Kasi nga, nagagalit na ako nung kasi alam ko naman na andyan siya sa boarding house, tapos hindi siya nagsasaing. Same feel. Kasi yun, binabato niya ako ng chinela. Siyempre, binato mo rin ako. Wala, good. Wala. Sige. Kala ko, binato mo rin ako. Ako la, pag Ano na sa kanya guys? Yaw-yaw. Pero hindi niya po ako sinusumbong kay nanay. Pero sa magkakapatid, minsan nagsusuntukan yan sila. Ay, oo. Kami nung sinama namin sa Cebu, si Ate Madel, grabe yung namin yun, nung bata pa, magsuntukan talaga kami. Pero nag-away na po yun. Hindi man yung parang nagtatanim kami ng galit sa isa't isa. Wala po talaga yan sa amin. Maya-maya, iiyak na yan silang dalawa. Iyak na lang. Next question kay Maria Clarissa Villanueva 425. Hi, Ang ma'am! tanong niya, hello, how do you patch up things kapag nagkakatampuhan o away ng magkakapatid? Nalalaman ba ni nanay nyo? O hindi nyo sinasabi sa kanila? Actually, may naalala pala ako noon. Nung may ulam kami ng tinolang manok. Naalala mo ito? Hindi. May ano Ano yun? may ulam ko na tinolang manok, tapos
Yung tinola, syempre, di ba, pag nung mga bata pa kasi kami, minsan na kayo mag-ulam ng masasarap. Nag-away kami na tisil. Nag-away kami. Ako? Oo, kita nag-away kay. Kasi nga, yung kumuha ka ng parte ng manok, tapos yung sinabi ko na, hala, dara ko kaniya. Yung parang Mas malaki pinili ko. Mas malaki ba yung pinili niya? Tapos parang nagalit siya sa akin. Tapos parang nagdabog siya, inano niya sa akin yung ulam. Tapos nakita yung nanay, tapos nanay naimatay. Oy, hindi ko malari yan, parang... Naimatay si nanay. Kaya parang dahil sa ulam, nag-away-away kay... Kaya, ang sagot din sa kung sinasabi namin kay nanay, hindi ko namin sinasabi. Kaya yung mga reaction niya, mahimatay. Siya mamumroblema. Mamumroblema, tapos magpudong na yan sa ulo. Pero nare-resolve din po naman namin agad-agad yung mga ganyang tampuhan. About sa mga ulam. Kaya ako, guys, nung bata ko, grabe ko po katakot sa ulam. Alam niyo kung may tamban kami or yung bulad, kung yung sa akin, kung kami sa 5 magkakapatid, halimbawa lang, kung 5 yung dyan, ulam or 6, ang isa dyan, kailangan matago ko agad para dalawa yung sa akin. Ganun po katakot sa ulam. Di ba, Lito? Oh, next question. Next question kay Maria Nita Pibatin. Yung tanong niya, sino po sa inyo ang pinakamasipag at pinakatamad sa magkakapatidan? Actually, may iba't ibang klase ng katamaran at kasipagan kami. Oo. Halimbawa sa gawaing bahay, inamin ko tamad talaga. Grabe to, guys. Alam mo yung iinitin ng pagkain, Nanay! Nanay! Kaya sabi ko, ano ba yung klaseng to dito sa bahay? Ay, lahat na lang kay nanay. Pero sino pinakatamad? Terma. Terma. Kaya paghugas na pinaghugas. Grabe yung ate kong yun, guys. Siguro yung sa pinakamasipag, si Ate Laika. Ate Fitz. Si Ate Fitz, yan. Oo. Sila talaga yung pinakamasipag. Si Quezon din naman tamad, hindi naman. Wala yan siya sa buhay. Lulubog, lilitaw lang yan. Yung sa Ate Laika, sa Ate Fitz talaga yan pinakamasipag. Kasi sa Timadil. Sa Timadil? Oo, kaso nga lang, habang nagtatrabaho yung galit na. Galit na galit. Sa Ate Laika talaga, yun. Yun talaga, all in. All in one. Siya yung paborito ni tatay. Oo. Favorite yung tatay. Ate Laika. Next, Marla Aurora, 4003. Pang-ilan ka po sa magkakapatid? Pa-shoutout din po, salamat. Ikaw siguro. Ako? Pang-8 po ako sa 9 na magkakapatid, tapos ako po yung bunso sa babae. So, 7 po yung babae, tapos 2 po yung lalaki na kapatid ko. So, pang-8 guys, si Ma'am, shoutout kay Ma'am Odi Marla Aurora. Thank you, Ma'am, sa question. Ayaw, pag sa escala pa. Hindi nga yan. Tapos 20-30 minutes ka na. 20-30 minutes? Sige na. Next question. Galing kay Nerlin Paborito 9726. Anong first reaction ninyo noong nalaman ninyo na foreigner ang magiging asawa ni Maricel? Ay, kaganda na question. Ikaw ulit ang sagot. Nalala mo pa yun yung reaction mo? Parang okay lang. Bakit? Hindi, parang expect mo? Hindi ko in-expect. Parang okay lang kasi kahit naman sino okay lang eh. Tapos nung sinabi... Paano okay lang? Hindi ko rin alam kung paano ako magre-react. Parang na-excite ka din, gano'n? Oo, nag-excite lang. Tapos di ba nag-send Pero ka na... hindi ka hindi ko alam kung Pero paano sinabi sa inyo eh. medyo may takot din, di ba kasi? Hindi lahat okay. Hindi naman kasi natin kilala yung mga kahit naman sino pag hindi mo kilala, nakakatakot. Pero nung nag-send si Ate Maricel ng video, ni Marcel, yung parang napapakilala siya, yun, parang okay naman. Ma-feel mo din kasi talaga si Marcel. Tapos Marcel talaga sobrang bait. Ma-feel mo din talaga sa isang ma-feel tao. mo talaga. Diba? Tapos, ano pa? So, hindi ka parang, yung reaction mo hindi Oo, parang normal, okay, sakto lang. normal lang. Kasi, si Marcel talaga. nung nakakilala naman sila ni Marcel, nasa Manila naman siya, tapos ako nandito sa probinsya. Oo. Kaya parang nung sinabi sa akin, okay. Oo, wala din siya nagulat. Next question. Thank you sa question, ma'am. Galing kay Renan Vlogs 8534. Yung tanong niya, gaano kahirap ang makapag-asawa ng foreigner at malayo sa pamilya sa Pilipinas? Hindi pa ba sumagi sa isip mo na sa Pinas, manirahan kasama ang asawa at mga anak mo? Gaano kahirap? Sa situation ko po, guys. Siguro sa halat si Micro.
Oo, sa ano yan, sa okay lang yan kay sa ano yung screen protector. Sa situation ko, gaano kahirap. Hindi naman siya mahirap, guys. Depende na lang din sa situation. Kung minsan nag-away kami ni Marcel, doon ako napapaisip na gusto kong umuwi ng Pilipinas. Siguro makakarelate po dyan yung, makakarelate siguro dyan yung mga may asawa ding foreigner. Kay may mga ka-work din ako na ganyan yung feeling nila na pag nag-away sila asawa ng mga foreigner nga gusto nilang umuwi ng Pilipinas. Pero kay temporary na ano man lang yun na napapaisip ako minsan. Pero so far naman po, happy ako sa life ko kung saan kami nakatira ngayon or saan yung kabuhayan ni Marcel. Kahit ako, nakita ko na yung ano nila doon, buhay nila doon. Hindi ba? Iba-iba rin kasi minsan din yung situation natin sa, ano ba, nakakamit tayo ng foreigner o nakakapag-asawa. Kasi sa sitwasyon ko nga, very ako, blessed, thankful, or grateful. No, yun talaga yung sinuwerte talaga siya sa ano. Swerte talaga kay Marcel tsaka sa mga binan ko, guys. Kay kumbaga, wala na akong masabi. Lahat, kumbaga, ibibigay ni Marcel, basta kaya niya. Ito naman, hindi, yung parang walang sakitan. Ayun, yun lang. Yung physical mga Wala sakitan, naman. yan yung nakakatakot. Yan dati yung fear ko nung na-meet ko si Marcel, guys, syempre hindi natin maiwasang mag-isip kung what if nandun ako, mag-isa lang ako doon, wala akong pamilyang matakbuhan, di ba? So, yun po yung sagot. Thank you sa question. May tanong pa, hindi ba sumagi sa isip mo na sa Pinas manirahan kasama ang asawa at mga anak mo? Sumasagi, syempre. Katulad ngayon, nagbakasyon ako dito. Hindi sinabi ko kay nanay, kung maganda lang yung kabuhayan dito or may mapagkikita lang si Marcel na ma-afford talaga yung buhay namin dito sa Pinas. Ganyan? Gusto ko dito kami, pero ang iniisip ko rin yung future ng mga bata kasi mas okay talaga doon yung nila, future. So, syempre, sumasagin sa isip ko, guys, pero hindi po yan mangyayari kay, kumaga, ang usapan namin ni Marcel, doon muna kami hanggat yung mga bata hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. So, next question. Next question galing kay Aiko Manubay. 8803. Questions ko po, Ate Waray in Holland. Nagpapadala ka po ba sa family mo dyan sa Pinas? Kahit may asawa ka na, ate? Yun lang po, salamat po. Kanino yan? Kay Aiko. Hi Aiko, ang sagot ko po dyan, yes po. Kahit may asawa na ako, nagbibigay pa rin po ako kay nanay tsaka kay tatay. Pero sila lang po yung sinusuportahan ko, ha. Tapos pag nasa-short naman, si Lito na yung nag-fulfill. Di ba, Lito? Pero every month po ako nabibigay kay nanay. Yung lang din, kaya ko lang, hindi ko rin pwedeng magbigay ng todo-todo kung hindi ko naman kaya, di ba? So yes po, monthly po yung nila nanay. Support ko dyan. Next question. Next question galing kay Maria Makiling. La Forteza 3929. May favoritism ba sa family nyo? If meron, sinong fave ni nanay, ni tatay? Nasagot na yung kanina. Next question. Wala na. Yan lang. So guys, kaya wala ng question, tapusin ko muna tong book ni Lito. Tapos, after 30 minutes, ipakita namin sa inyo yung kulay na, or yung result ng kulay ng book niya. Kung magustuhan niya rin. Anong kulay ito? Dark brown. Dark brown. So, abangan! Tingnan nyo yung book ni Lito. Para namang hindi umpekto yung kulay. Oh. Parang wala nga lang. Hindi niya kasi pinaubos din yung pangkulay. Pero baka bukas din konti. Baka sa may araw. Yung parang light lang na blonde. So siguro ngayon guys, i-end ko na po yung vlog. Isama ko si nanay tsaka Lito. Si tatay na nung tulog na sa bed. Na, Lito, magbabay na sa vlog kay huling kita sa inyo ng mga subscribers. Sabihin, Please like And subscribe. Thank you for watching, everyone. Ingat po. Thank you Bye-bye. for watching. Bye-bye.